tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, ayon ko kay Mr. President BBM. Ito raw po si BP Sara, o kung siya daw po yung akusado, haharap daw po siya sa impeachment trial. Yan po ang napakagandang payo ni BBM. Pero pumalag po dito si Attorney Rowena Guanzon, na dati pong COMELEC Commissioner. Sabi po ni Rowena Guanzon, Mr. President, ikaw ay sinungaling. Hindi ka naman daw sumipot nung ikaw ay may kaso sa COMELEC. Yan ang sinasabi natin, no? Ibang klase po talaga. Bilib na bilib ako dito sa ating Mr. President, no? At bilib lalo ako sa media natin, no? Halos ngayon po, laman na po ng balita, 4 years na po si BBM. Ngayon lang po natin natuklasan na mayroon po palang malawakang flood control controversy o iskandal nung panahon ni Tatay Digong. At si Tatay Digong daw po ay wala raw pong ginawa para mapakulong, ma-freeze yung asset ng mga involved. Hero pa siya ngayon. Ang galing, no? Matindi talaga tong ating buladas, ika nga. Matindi po ang buladas ng ating mahal na presidente. Ngayon lang po namin, alam niyo po, 6 na taon po namin tinutukan si Mr. President, Tatay Digong. Mr. President, makinig po kayo. 6 na taon po si Tatay Digong na naging tagasagot po kami ng mga umaatake sa kanya. Marami pong umaatake sa kanya nung at that time, mga dilawan at mga makabayan lang. Yan po. Umaatake po sa kanya, tagasagot po kami. Kasi siyempre, Duterte supporter ka eh. Wala po akong natandaan, Mr. President, na inatake po si Tatay Digong dahil po sa flood control. Ngayon lang po, parang antindi ng gobyernong ito, no? Na-re-reinvent nila. Nakakapagsulat po sila ng kwento. Wala daw pong, parang nataasan pa ni BBM si Pangulong Duterte dahil daw siya may mga napakulong, may mga na-freeze na asset. Sa panahon daw ni Tatay Digong, wala po. Wala daw pong napakulong. Mr. President, alam niyo po ba kung bakit walang napakulong? Wala po kasing ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Paano ko natiyak? Kasi walang media na nakahanap. Imagine niyo yung magandang proyekto, nasisiraan pa eh. Yan sinabi nila sa build. Ano paninira nila sa build? Puro na lang tulay, puro na lang simento. Makakain ba yan simento? Yun po ang panira nila sa build eh. Ngayon po, bidang-bida na po sa media na wala pong nagawa si Tatay Digong sa flood control. Alam niyo po, paano po may mapapakulong? Wala naman pong ghost project. Wala naman pong palpak na trabaho nung panahon po ni Tatay Digong. Alam niyo po kung bakit, Mr. President? Kasi po takot yung mga magnanakaw noon na magnakaw. Yun po yun eh. Yun po yung pinapakita noon. Yung, alam niyo po yung mga magnanakaw, yung mga kriminal, hindi lang po magnanakaw. Yung mga kriminal po, Mr. President, marunong po si Tatay Digong makipag-usap sa mga kriminal eh. Di ba? Meron pong mga kriminal na legal. Yung pong mga oligarko, ang mga kriminalidad nila legal eh. Meron pong mga kriminal na illegal. Yung mga sindikato, drug lord, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Isa lang po yung bakit natitiyak namin na wala pong malawakang flood control. Wala po na balita eh. Media po kaaway ni Tatay Digong. Hindi lang naman po ngayon inaway ng media si Tatay Digong. Noon pa po. Alam niyo po ba ang pinansisira kay Tatay Digong, Mr. President? Pag nauna si Lenny, pag may bagyo halimbawa, tapos nauna si Lenny doon sa bagyo, sasabihin ng mga yan, nasaan ang Pangulo? Hashtag nasaan ang Pangulo? Ganun lang po yung paninira kay Tatay Digong. Dahil nauna si Lenny, na pumunta sa bagyo, mag-hashtag na, hashtag nasaan ang Presidente. Kasi po, kailan lang po naganap yan eh. Niloloko nyo naman kami. Wala pong malawakang issue ng flood control. Wala pong issue ng mga budget. Ang natatandaan po namin, binito ni Tatay Digong yung mga budget na ini-insert. Nag-insert po, nagtatangka po eh. Ang pagkakaiba po ni Tatay Digong, binabasa niya po yung budget, kaya po nakikita niya yung mga insertion, binibito niya yung mga insertion. Dapat po, honest lang po tayo. Bakit po magtsatsaga yung mga dilawan na ang issue po nila kay Tatay Digong ay Dolomite? Bakit po magtsatsaga ang mga dilawan na ang issue po nila kay Tatay Digong ay nasaan ang Pangulo? Kung meron pong mga flood control, meron pong mga ghost project, kung meron pong mga substandard project. Di ba? Bakit po yung media hindi po nila nilalantad yan noon? Bakit wala po noon yan? Samantalang, yung Dolomite Beach nakatutok po sila, sinisiraan nila yung magandang proyekto. Yun lang po, yung alam lang po natin lahat para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Meron naman pala silang flood control na pwedeng silipin. Kaya po hindi po kami makapaniwala na after 4 years aakusahan nyo si Tatay Digong na hindi umaksyon. Yung ano po, yung yan po yung naisip ko, hindi po normal yung nagsasanga-sanga na po. Yung inaakusan nyo po na flood control scandal, sa panahon po ninyo yun, Mr. President. Hindi po sa panahon ni Tatay Digong. Kung gusto nyo palang si Tatay Digong nga magpakulong dapat inassign nyo siya. Hindi nyo siya pinakulong dun sa dahig. Dapat binigyan nyo siya ng special power na siya na magpakulong dyan sa mga flood control na yan. Kayo naman, no? Walang ganunin. Okay.
In fairness po kay BBM, meron po siyang sinasabi. Kasi binabanatan nyo na parang walang nangyayari sa flood control, di ba? Ito po, si BBM. Tinatanong po siya, ano na yung nangyari sa flood control? Tandaan nyo po, Mr. President, pinapaalala ko lang, presidente po kayo ng Pilipinas. Kayo po pinakamakapangyarihan. Pero parang, ito po sa sinasabi niya na to sa press con, parang wala siyang magawa talaga. Pakinggan po natin. Kasi ang sinabi ko na mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ko sila, yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na gano'n eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, prepaid, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa pinagastos ng pera ng gobyerno. Kasi Ayun, katulad po niya, no, Mr. President, alam niyo po pala, no? Oh. Alam niyo po pala na meron pong mga hindi nahihiya. Kami po, pwede po namin sabihin mga vlogger yan. Actually, sinasabi namin yan. Yung sinasabi ni Mr. President, meron daw pong mga hindi nahiya. Nireport mo lang, Mr. President eh. Vlogger kami, kaya din namin yan sabihin na mas malala pa dyan na sasabihin namin, hindi lang po sila hindi nahiya, makakapal lang apog. At saka magnanakaw talaga, mga talipandas, mga hudas, barabas, hestas. Mr. President, sa totoo lang po, no? Presidente po kayo, alam po ninyo na hindi sila nahihiya, alam po ninyo na nangingikbak sila. Ano pong ginagawa ninyo sa mga hindi nahihiyang mga magnanakaw? Action po, kasi ang ginagawa nyo para lang kayong reporter o para lang kayong vlogger. Binabalita nyo lang po na may mga nahihiya pong hindi nahihiyang mga magnanakaw. Ano po ang parusa nila? Sabi niya, yan ang pinakamahirap baguhin. Hindi po sila dapat binabago, hindi naman po sila 14 anyos at 15 anyos na kinakailangan baguhin. Parusahan po sila, Mr. President. Kaya po nagkakalit-lit yung buhay natin. Ayaw nyo silang parusahan. Hindi po sapat na alam ninyo na may mga tao na hindi po nahihiya sa pagnanakaw. Tama yung sinasabi niya, parang karapatan pa nila Iba lang ang tinatawag nila, pero kickback daw yun. O alam mo pala, Mr. President bakit hindi mo sila ipagpapahuli? Bakit po ang pinapahuli ninyo, yung katulad ni Marcoleta na walang kickback? Alam po ng taong bayan, lahat po na nang nag-aakusa sa kanya, campaign donation. Pero kayo, may alam po kayo na mga nangingikbak, hindi po nahihiya, mahirap baguhin dahil talagang magnanakaw. Bakit ayaw nyo pong ipakulong, Mr. President? Nakakarindi rin makinig sa inyo ito po, in fairness po, baka sabihin nyo naman, wala po tayong nakita sa Canada. Alam, tagapagtanggol ako ni BBM Double time ka. Sabi po ni BBM, ito po, nasa 2.5 billion US investment mula Canadian companies bit ni Pangulong Marcos pauwi ng Pilipinas. Higit sa produktibong ginawa ng opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Canada. Yan. Bukod kasi sa kaliwat ka ng investment, iniakyat ng Pilipinas at Canada sa isang strategic partnership ang bilateral relations nito. Hindi, palakpakan po natin. 2.5 billion investment mula po sa Canada. Ay, teka, may nakalimutan ako. 2.5 investment pledges lang pala. Pledges na naman. Hindi pa po pala iuwi yan, pledges pa lang po. Kayo naman parang hindi na kayo nasanay kay Mr. President. Wala pa po yan. 2.5 billion dollars. Pledges, yan. Meron pa po bang bago, Mr. President? Alam niyo, Mr. President, mas marami pa pong ginastos ninyo. Mas malaki pa po ginagastos ninyo kaysa po naiuwi nyo. Panay pledges lang. Promise na. Mula po nang una kayong ako pinagtatanggol ko pa yan si BBM noon Sinasabi ko pa diyan noon, pucha, yan, may nauwi si BBM. Pwede ba yan? Opo, pwede po. Sa practice po. Yung pledges po na yan, hindi po yan totoo. Sa tingin niyo ba yung mga negosyante ng Canada, hindi nila titignan yung sitwasyon dito sa Pilipinas? Maliit lang po ang mundo. No? Maliit lang po ang mundo sa mga kapitalista, sa mga oligarko, sa mga alam po nila kung saan po sila pwedeng mag-invest ng mga bansa. Pasalamat tayo, meron pang naiuwing pangako. Meron talagang bansa siyang pinuntahan dati, ni pledge, walang naiuwi. Nakalimutan ko na kung saan. Pledges na lang, wala pa naiuwi. Okay, eto na po tayo. Sa sinasabi po ni BBM, payo niya po kay BP Sara, no? Ito muna. Wag tayong inip. Ito po, yung pare na hindi kasama sa maleta kaya nag-iingay ngayon, si Father Robert Reyes.
Sabi ni Robert Reyes, kinakailangan daw hindi na makabalik ang mga Duterte. Bakit? Eto po, nakakatakot noong panahon ni Duterte. Yung tatay, sige gawin ninyong presidente yun, anak. Babalik ang reign of terror sa ating bansa. Naniniwala po ba kayo? Ako po naniniwala ako na may reign of terror. Mayroon pong talagang na-terrorize po ni Tatay Digong ang bansa natin. Pero ang na-terrorize po, ang natakot po sa yung talagang lubog na lubog po sila, yung mga kriminal, yung mga sindikato po. Pero yung pangkaraniwang mamamayan, kaya nga po mahal na mahal yung mga Duterte. Namimiss po namin, no? Yung mga pinagagawa ni Tatay Digong, yung pante-terrorize po ni Tatay Digong sa mga sindikato, sa mga criminal elements, sa mga magnanakaw sa gobyerno, sila po ang na-terrorize. Father Robert Reyes, running priest, bakit ka po na-terrorize? Yung mga kalaban ng gobyerno, yan, na-terrorize yan. Yung mga dilawan, naubos po ang mga dilawan. Di ba? Kasi hindi na sila makapag-propaganda ng kung ano-ano eh. Dahil tuwan-tuwa yung mga tao kay Tatay Digong eh. Ang tanong ko sa'yo, Father Reyes, bakit ka naman na-terrorize? Criminal ka ba? Hindi ka naman yata criminal eh. Mga criminal lang po yung na-terrorize. Yung reign of terror na sinasabi mo, para lang po sa mga criminal yan. Tama po, nakakatakot nung panahon ni Tatay Digong. Nakakatakot pong maging criminal nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon pa lang, takot na sila. Na baka makalusot si BP Sara dito sa, paano hindi makakalusot? Wala naman talaga kayong ebidensya. Pinagpipilitan nyo nga yung BIR na ebidensya nyo. Kung matatagpo yung ebidensya nyo, yun pong kahon ng BIR, hindi nyo na po pagpipilitan yan. Pero hindi po namin kukontrahin yan. Ilabas nyo po lahat ng ebidensya nyo. At walang katotoran yan. Ang mga hindi magnanakaw, wala kayong makikita sa kanya. Okay. Isa-isay natin tong mga ano. Yung iba hindi raw nahiya, sabi ni BBM. Yung sinabi ko na mahiya naman kayo, pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba hindi eh. Di ipakulong mo, Mr. President. Bilim ka rin rito sa presidente natin eh. Tinanong siya ng reporter eh. Yung iba, yung sinabi raw niya na mahiya naman kayo. Sagutin na nga natin yan. No? Sabi ni Mr. President, ako lang naman yung nagpahayag niyan eh. O may sinagot ka po ni, ni Congressman Yesyo. Ayan sabi ang bagyo ng Diyos ang naglantad sa korupsyon sa flood control. Kung aangkitin mong kredito sa ginawa ng Panginoon, humanda kang harapin ang kanyang banal na kaparusahan. May Congressman Miyaw, mukha naging nawala ka lang sa pagiging congressman, naging banal ka na. Ano po, alam nyo, eto sagutin na nga natin yan. Ito, pinagmamalaki niya kasi, I am the one who exposed all of this flood control corruption. I am the only one who has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaraan, bang Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Wala po, kasi wala namang flood control scandal noon. Mayroon ba silang kinulong? Wala nga po dahil wala namang ghost project noon. Mayroon ba silang premise na account? Marami po, pero hindi po dyan sa flood control. Mayroon ba silang investigasyon na ginawa sa flood control? Wala nga pong flood control scandal. Wala, sa akin lang. Yan sabi. Kung talagang racket ko yun, bakit ko sisirain yung racket ko? It makes absolutely no sense. Isa-isahin natin Totoo po ba na pinaiimbestigahan nyo? 1 taon na po eh. Sino na po ang napakulong yung mastermind? Wala pang mastermind? Paano po nangyari yun? Kung totoo po na kayo ang nagpa-imbestiga, nasa na po yung tinayo yung investigative body, yung ICI? Ay, wala na. Wala na po yung investigative body na tinayo nyo, yung ICI. Kala ko ba, pinaimbestigahan nyo? Sa bagay, past tense na, pinaimbestigahan, hindi lang tinuloy. Alam nyo po, Mr. President, bago nyo po tapusin yung investigasyon, dapat, tapos na, nakita na kung sino yung mastermind. Gumawa po kayo ng ICI habang galit na galit pa yung mga tao. Kasi, etong gobyerno na to, alam na nila yan eh. Alam nila pag galit ang tao, kulang kayo. Lilipas din yan. Hayaan nyo lang yan, lilipas din yan. Napakarami na pong issue na pinalipas lang natin. Issue ng sibuyas, issue ng bigas, issue ng baboy, issue ng